Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gardo. Taong 1962, Bitanhuan, Leyte. Marami ang nakakakilala noon kay Gardo. Sa baryo nila, kilala siya bilang taong maraming pinagdaanan sa buhay. Sa edad niyang 80 anyos, tanging ang pamangkin niyang iniwan sa kanya ang katuwang niya sa lahat ng bagay. Literal na walang-wala rin sila, kaya para makaraos, araw-araw silang nagbabanat ng buto. Bahala na kung may hirapan. Ang importante ay merong pagkain sa pagsapit ng gabi. Sa bundok at sa dagat lang din umiikot ang kanilang mga buhay, kaya halos hindi na sila nagkakaroon ng pagkakataon para makipag-usap sa ibang mga tao. Balot na balot ng misteryo ang buhay noon ni Gardo, sa puntong kahit ang pamangkin niya, walang kaide-ideya sa mga nangyari sa nakaraan niya. Hindi niya kasi ito basta-bastang ipinagsasabi dahil marami sa parte ng kanyang talambuhay ang merong pangyayaring kailanman hindi mauunawaan ng lahat. Dagdag pa ni Gardo na lahat ng mga kaibigan niyang nakakaalam ng mga ito matagal nang nakabaon sa lupa. Tanging siya na lang din ang nakaligtas sa kanila, kaya naisip niya na napapanahon na upang siya ay magretiro. Nabanggit din noon ni Gardo na sa taong ito halos ilang buwan pa lamang ang nakakaraan magmula noong lumipat sila sa Bitanhuan. Naroon kasi ang naiwang lupa ng pamangkin niya, kaya napag-isip-isip niyang mas papabor sa kanila kung doon sila titira. Bagaman may sariling espasyo, hindi naging madali ang mga unang araw nila. Sa loob ng ilang linggo, puspusan ang kanilang pagtatrabaho para lamang makagawa ng sariling tirahan. Awa naman ng Diyos, kahit dalawa lang silang nagtutulungan, nagawa nila ito ng maayos at mabilis. Magmula noon, nagtuloy-tuloy na ang biyaya para sa kanilang dalawa. Kakarampot man ang kinikita, hindi na yun mahalaga dahil ang importante na itataguyod nila ang lahat ng kanilang pangangailangan. Dumaan pa ang mga buwan, naging komportable na sila sa lugar. Marami na rin silang mga kakilala, kaya kapag wala silang trabaho, may mga nakakausap na sila. Ang kaso lang sa kabila nito, naging mailap pa rin itong si Gardo. Hindi malaman ng pamangkin niya ang dahilan, pero hinayaan na lang niya itong umakto ng ganon. Hindi naman kasi nagpapapigil ang matanda, lalo na kung ito ang gusto niyang mangyari. Dahil dito, medyo naiilang pa ang mga kapitbahay nila kapag naroon siya. Ayon sa kanya na, tuwing umuwi siya noon galing dagat, bigla na lamang itong nagsisialisan kapag nakikita na siyang naglalakad papauwi. Pagdating niya ng bahay, tanging ang pamangkin na lamang niya ang kanyang madadatnan. Babatiin lang din siya nito ng magandang hapon bago nito ipagpatuloy ang mga gawaing bahay. Ganun lang palagi ang ginagawa ng pamangkin niya hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na ito ng lakas ng loob para kumprontahin siya. Isang gabi, habang naghahaponan silang dalawa, panay ang pagsilay nito sa kanya. Tuwing nagpapang-abot ang kanilang paningin, bigla na lamang itong babaling sa ibang lugar na animoy na iilang. Nang mapansin naman ni Gardo ang ginagawa nito, hindi niya naroon inalis ang kanyang mga mata kasabay ng mahinahon niyang pagsasalita. Kung may gumugulo sa isip mo, sabihin mo lang at sasagutin ko. Huwag kang mahiya. Matagal na tayong magkasama. Wika niya. Nang marinig naman ito ng kanyang pamangkin, bigla naman itong sumagot ng, "Nagtataka lang ho kasi ako sa inyo. Bakit ho parang napakalamig ng pakikitungo niyo sa mga tao rito? Sabi niyo noon, babalik tayo sa lugar ng mga magulang ko para mamuhay ng masaya. Hindi po ganun ang nararamdaman ko eh." Dahil sa sinabi nito, napatahimik naman siya ng bahagya habang humihigop ng kape. Kahit wala siyang sinasabi,
Nakatingin pa rin siya sa pamangkin niya upang maipakita ang senseridad sa kanyang mga mata. Maya-maya pa, pagbaba niya ng baso, sinagot niya ang lahat ng mga katanungan nito. Alam mo, Nog, marami akong rason. Pero gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Babalaan na kita. Magbabago ang realidad mo sa sandaling malaman mo ang totoo. Pero kung talagang interesado ka, hinding-hindi kita pipigilan. Nang marinig naman ito ng kanyang pamangkin, tumangulang naman ito habang seryosong nakatingin. Dahil sa ginawa nito, napilitan na rin siyang ilahad ang totoo. Ngunit bago niya ito gawin, sinigurado niya munang naubos niya ang isang tasang kape. Yon ang kanyang pamamaraan upang masigurong walang mga tengang nakikinig sa kanila. Hindi ito ang baryong inaasahan ko. Kaya ako ganito, dahil hindi ko nagugustuhan yung mga kakilala natin dito. Mga aswang sila, Nog, at itong baryong to ay pugad nila. Kung hindi ako ang kasama mo, baka matagal ka na ritong kinatay. Pero kahit ganito ang ating sitwasyon, huwag kang mag-alala. Hanggat naririto ako, hinding-hindi nila tayo magagambala. Matapos naman niyang mailahad ang katotohanan yon, nawala ng mga salita ang pamangkin niya. Hindi man ito nakaimik, bakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat at pagtataka. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa halip na maghintay pa sa mga isasagot nito, inabisuhan na lang niya itong linisin ang kanilang mga pinagkainan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong sinunod ang kanyang utos. Kinabukasan, dito na nagsimula ang kakaibang ikinikilos ng kanyang pamangkin. Ilang beses na rin niya itong sinubukang kumbinsihin, pero hindi na niya nabago ang pag-iisip nito. Kung dati madalas itong magpaiwan sa bahay nila, ngayon palagi na ito sa kanyang sumasama. Wala na rin itong pakialam sa mga maiiwan nilang gamit o kahit maging madumi ang bahay nila. Basta ang importante para rito, makalayo sa baryo na pinaniniwalaan itong pugad ng mga aswang. Bagaman hindi pa ito nakumpirma ng pamangkin niya, mariin itong naniwala sa kanya. Siyempre bilang matanda, ayaw naman niya itong lokohin, kaya ang ginawa niya, binigyan niya ito ng pagkakataon. Isang linggo ang lumipas. Nang makalimutan na nito ang tungkol sa kanyang mga sinabi, iniwasan na niyang magbanggit ng mga salitang may kaugnayan dito. Naging madalas na rin ang kanilang paglalakad sa baryo hanggang sa dumating ang araw na nagdesisyon itong magpaiwan sa bahay nila. Nang marinig naman yun ni Gardo, hindi na siya tumutol pa. Sa halip agad siyang umalis upang makabisita na rin yun sa bahay ng mga kaibigan niya. Pagsapit naman ng gabi, magbabandang 9:00 na siya noon nakauwi. Akala niya natutulog na ito dahil pagsilay niya sa bahay nila, maigi na yung nakasarado. Ang kaso lang paglapit niya, nasipat niya ang mata ng kanyang pamangkin na nakadungaw sa siwang na nasa ilalim ng bintana. Kahit hindi niya nasisipat ang mukha nito, ramdam niya ang kabuoang takot ng bata. Dala ng kuryosidad, agad niya itong nilapitan at binulungan na buksan ang pinto. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, dali-dali naman itong sumunod habang maiging pinagmamasdan ang mga bahay na malapit sa kanilang tahanan. Pagdating nila ng sala, dito na bumuhos ang emosyon nito. Iyak yun ang iyak, animoy may naranasan itong hindi kaaya-aya. Nang mapansin naman ito ni Gardo, hinayaan lang niya ito nang sa gayoy unti-unti na itong kumalma. Pagtahimik naman ito, mahinahon niya itong kinausap ukol sa mga nangyari. Di pa man ito nagsasalita, inaasahan niyang may natuklasan itong hindi kaaya-aya. Sa kanilang pag-uusap, kagaya ng inaasahan may napansin nga itong kakaiba. Ayon sa pamangkin niya,
na yung mga kaibigan nitong madalas nitong nakakalaro, may mga pagkakataong nasisipat niyang pugot ang mga ulo. Hindi lang yon, nagbago na rin ang kulay ng mga ito, ganon din ang kanilang wangis. Taliwas sa kanya na kulay kayumanggi, ang mga ito ay kakulay na ng abo. Nanlilisik na rin ang mga mata nito, kahit nakasilay lang ito sa kanya ng malumanay. Dagdag pa nito na, napakababaho na rin ng kanilang mga bunganga, kaya nung naglalaro sila, hirap na siya roong makipag-usap. Isang buong araw niya itong pinagtiisan, at ayon sa kanya, yon ang pinakapangit niyang karanasan. Dagdag pa nito sa kanya, ayaw na niyang makalaro ang mga kaibigan niyang yon, at mas pipiliin na lang din niyang manatili sa kanila. Nang marinig naman ni Gardo ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Sabi ko sa iyo magbabago ang buhay mo kapag nalaman mo ang totoo. Ngayon, ano na ang plano mo? Mananatili ka pa rin ba rito? O lilipat ka na ng lugar? Dito na lang ho ko sa tabi ninyo, Tata Gardo. Wala naman hong problema sa akin, basta nakadistansya ako sa kanila. Tiwala naman ho ko sa mga sinasabi ninyo eh. At alam ko na kapag kasama ko kayo, palagi ho akong ligtas. Sagot naman ito. Dahil sa sinabi ng kanyang pamangkin, hindi na siya nagsalita pa. Basta ang ginawa niya, ilayo na lamang ito sa mga nilalang na alam niyang malayo sa uri nila. Lumipas pa ang mga araw, kahit iniiwan niya ito sa kanilang bahay, hindi na talaga ito malimit lumabas. Makikita mo na lang din yung naglalakad sa baryo kapag meron itong mahalagang bagay na bibilihin. Naging malayo na rin ito sa mga kaibigan nito, dahilan para magtaka ito sa kanila. Akala nga nito noon, tuloy-tuloy na ang ganoon nilang buhay. Pero lingid sa kaalaman nito, may paparating pa palang panganib. Mga panganib na habang buhay na tatatak sa kanyang isip. Pagpatak ng sumunod na buwan, mas lalo pang naging abala si Gardo sa kanyang mga hanap buhay. Madalas gabi na siya kung umuuwi, kaya hindi na niya natututukan pa ang mga pinaggagawa ng pamangkin niya. Inakala rin niyang ayos lang ito, kaya hindi na siya noon gaanong nagtatatanong. Ang kaso lang, habang tumatagal napapansin niyang parang palagi na itong tahimik kapag dumarating siya. Wala na rin itong sinasabi sa kanya tuwing nagkakasabay sila sa hapunan. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, doon niya naramdaman na merong nangyayaring hindi kaaya-aya. Alam niyang may kinakaharap na problema ang pamangkin niya, kaya bago pa man ito lumala, nagpasya siyang tulungan na ito. At para hindi mabulilyaso ang kanyang mga binabalak, hinayaan niya muna itong gawin ng kanyang mga nais habang wala siya sa kanilang pamamahay. Isang hapon, hindi pa man sumasapit ang 6:00, pasorpresa siyang umuwi. Ang pakay niya kung bakit niya ito ginawa ay para mahuli sa akto ang mga nilalang na mapangahas na pumapasok sa baluarte ng kanilang tahanan tuwing siya ay wala. Kaya naman yung nasabi ni Gardo ay dahil sa mga bakas ng presensya nitong naiiwan kapag umuuwi siya sa kanila. Nasisiguro rin niyang may nangyayaring kakaiba kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ang pamangkin niya. Ilang metro ang layo sa kanilang tahanan. Dito niya nasipat ang mga kaibigan nito na nagtatawanan habang nakaupo malapit sa pinto ng bahay. Kaharap nito ang pamangkin niya na kasalukuyang hindi na noon umiimik. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang malapit na siya sa bakuran ng bahay, dito na napatahimik ang mga batang nangangantsaw. Pagsilay nito sa kanya, agad naman yung nagsitayuan, bakas sa kanilang mga mata ang gulat at pagkasorpresa. Ha? Hindi na ho kasi bumibisita tong pamangkin niyo sa amin eh. Kaya kami na lang home pumunta rito para makipaglaro sa kanya. Wala naman ho sigurong masama doon, hindi ba, Manoy Gardo? Naiilang na wika nung isa sa mga batang nakatayo malapit sa kanya.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan niyang hinimas ang ulo nito. May paninindak din niyang tiningnan ng iba pang mga batang nasa loob ng kanyang tahanan upang maiparamdam sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. Matapos naman niya itong gawin, sumagot naman siya rito ng, Wala namang masama sa pakikipaglaro. Pero alam niyong ikinagagalit ko. Yun ay ang pumupunta kayo rito kahit wala kayong permiso. Sino ba kayo sa tingin ninyo? Mukhang nakakalimot na kayo sa inyong mga lugar. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, bigla niyang dinarag sa lupa ang ulo ng bata. Sa lakas ng pagkakadagan doon ng kanyang kamay, halos lumabas na ang mga mata nito. Paulit-ulit na rin yung nagpupumiglas pero wala itong sapat na lakas upang mapagalaw ang kahit daliri man lang niya. Maya-maya pa, nang isay na lamang ang batang yon hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay. Nang mapansin naman niya ito, tsaka pa lamang niya ito binitawan. Sabihin niyo sa mga magulang niyong tungkol sa nangyaring ito. Pumunta dito ang tutol sa ginawa ko para maturuan ko rin ng leksyon. Mga bata, ito ang tatandaan ninyo. Ayoko na ulit pang madatnan dito sa pamamahay ko ang mga pagmumukha ninyo. Kilala na kayo ng pamangkin ko, kaya kahit ano pa ang gawin ninyo, wala na kayong magagawa para mabago ito. Nang marinig naman ito ng mga kabataan, dali-dali naman nilang hinila papalayo ang kanilang kasama. Habang ginagawa nila ito, panay ang kanilang pagsasalita ng mga katagang hindi nila maintindihan. Siyempre bilang nakatatanda, pinalagpas niya ang mga nangyari. Naisip niya kasi na magtatanda na ang batang iyon dahil sa kanyang ginawa. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ito pala ang magiging mitya ng matinding kaguluhan. Sa pagsapit ng gabi, habang panatag silang naghihintay ng kanilang mga niluluto, may nakita siyang grupo ng mga taong naglalakad papalapit ng bahay nila. Kung hindi nagkakamali noon si Gardo, galing ito ng baryo kaya malakas ang kutob niya na mga kamag-anak ito ng mga batang pinagalitan at dinisiplina niya. Ang hindi niya lang maisip noon, ano ang nagtulak sa mga ito para kumprontahin siya. Kung hindi kasi siya nagkakamali, nakapagpakilala na siya sa mga nilalang. Ito rin ang rason kung bakit nagtagal sila roon ng walang nararanasang hindi kaaya-aya. Dala ng kuryosidad, hinintay niya na ito sa labas ng bahay para kausapin. Inaasahan na rin niya kasing sila ang pakay ng mga ito, kaya hindi na siya nagdalawang isip na lumabas. Bago rin niya isinara ang pinto, pinaalalahanan niya ang kanyang pamangkin na manatili sa loob anuman ang kanyang maririnig at makikita. Matapos naman niya itong mailahad, dito niya itinarak sa lupa ang sundang na palagi niyang dala saan mang lugar siya pumupunta. Ayon sa pamangkin ni Gardo, na kahit matagal na silang magkasama, 2 beses pa lamang niyang nasilayan ang talim ng sundang na pagmamay-ari nito. Ang palagi niyang nasisipat dito ay yung hawakan nitong may ukit na anghel. May mga nakapulupot din doong mga peraso ng ginto, tapos yung mismong lagayan nito ng patalim, may mga puti at pulang tela na nakalaylay. Kung titingnan, may hahalin tulad mo ito sa armas ng isang katutubo. Gayunpaman, alam ng pamangkin niya na napakalayo sa mga katutubo ng armas na yon. Malakas din ang kutob nitong mahiwaga ang gamit dahil na rin sa kung papaano ito inaalagaan ni Gardo. Pagdating naman ng kanilang mga panauhin, pinahintulutan niya itong pumasok sa kanyang bakuran. Habang naglalakad papalapit ang mga nilalang, unti-unti na niyang nakikilala ang mga ito. Bagaman kapansin-pansin sa kanilang mga mata ang panlilisik dala ng matinding pot, minarapat muna niyang wag itong pagtuunan ng pansin. Alam niya kasi sa kanyang sarili na may mas malalim pang dahilan ng ipinunta ng mga ito sa pamamahay niya
sa kasagsagan ng kalaliman ng gabi. Hindi nagtagal, nang makaharap na niya ang pangkat, pinaupo niya ito sa lumang upuan na nasa harap lang niya. Itinarak na rin niya sa lupa ang kanyang sundang, pagpapakita na wala siyang masamang binabalak. Maupo kayo mga kaibigan. Panatilihin niyong maging mahinahon para maunawaan kong rason ng pagpunta niyo rito. Alam niyo naman sigurong mabigat na kasalanan para sa akin na pumunta kayo rito nang walang kahit na anong pasabi. Seryosong wika niya. Nang marinig naman ito ng pinakamatanda sa kanyang bisita, bigla naman itong tumawa, animoy hindi man lang nasisindak sa kanya. Pagpang-abot ng kanilang paningin, dahan-dahan itong tumahimik habang sumasagot sa kanya ng, Hindi na kami natatakot sa mga bantamong yan, Gardo. Tapos na ang ating kasunduan, kaya para sa amin wala nang bisa yan. Yung mga sinasabi mo ngayon, parang mga salita na lang ng mga taong wala nang mararating sa buhay. Ang mga ginawa mo kanina, hinding-hindi na namin mapapalampas. Dadalawang bagay na lamang ang pwede mong mapagpilian. Mananatili kayo rito, pero ituturing namin kayong mga kaaway. O aalis kayo at mamumuhay ng payapa sa ibang lugar. Ikaw na ang bahalang magpasya. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, laking gulat na lamang ng mga kasamahan nito nang mabilis hinugot ni Gardo ang kanyang sundang, sabay taga nito sa ulo. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, walang nakakilos sa mga kasamahan nito. Malaya nilang pinagmasdan ang paggulong ng ulo nito sa lupa habang hindi pa rin makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Kalaunan, nang bumalik na ang wisyo ng mga nilalang, bigla naman itong napatayo kasabay ng mabilis nitong pag-atras. Dali-dali rin itong dinarag ang matandang pinatay niya na animoy meron pa itong pag-asang mabuhay. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makadistansya na ito sa kanya, unti-unti nang umangil ang mga nilalang kasabay ng pagpalit nila ng anyo. Napilitan na rin itong ibaba ang labi ng kanilang kasama na parabang naghahanda na itong umatake sa kanya. Nang mapansin naman ni Gardo ang bagay na yon, napangiti lang naman siya habang binubulungan ng dasal ang armas niya. Sa puntong yon, nakahanda na rin siyang ipakita sa mga ito ang kanyang magagawa. Maya-maya pa, nang makumpleto na niya ang dasal, dito na napansin ng mga nilalang ang pagkalat ng mga mahihiwagang ugat sa buong paligid. Kulay berde ang mga ito, tapos namumukod tangi ito sa kadiliman ng gabi. Naglalabas kasi ito ng samut-saring liwanag na hindi nila mawari kung papaano nangyari. Pagkalatag naman ng abilidad niya, kampante siyang naglakad papalapit, hawak-hawak ang sundang na naglalabas din ng kakaibang liwanag. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng mga ito, inilahad niya sa mga ito ang sagot niya sa sinabi nung matandang pinatay niya. Mananatili pa rin kami rito. At kung pakikipaglaban sa inyo ang paraan para kami ay matahimik, malugod ko itong tatanggapin. Ngayon natin masusubukan kung sino ang mas malakas sa atin. Ang lahi niyo ba o ang lahi ko? Pagkasambit niya ng mga katagang ito, hindi na nagdalawang isip ang sumugod ang mga nilalang. Bagaman wala silang ideya sa kung ano ang abilidad ng sundang, pilit sila roong lumapit dulot ng nararamdaman nilang galit. Inakala kasi nilang matatalo nila ito dahil sa marami sila, ngunit ang hindi nila alam, marami palang itinatagong kakayahan ng mahiwagang sundang. Wala rin kaide-ideya noon ng mga nilalang, samut siyang nakatago sa loob ng kanyang katawan. Sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno ng mga ito, dito na silayan ng kanyang pamangkin kung gaano siya kabilis kumilos. Walang kapantay na lakas ang kanyang ipinamalas
sa puntong kahit anong gawin ng mga ito, hindi siya nito kayang mahabol. Dagdag pahirap din sa mga nilalang ang mga ugat na nagkalat sa buong paligid, kung saan sa sandaling maapakan nila ito, maglalabas ito ng kakaibang usok na siya namang bubulag sa kanilang pandama at paningin. Malilimitahan din ito ang kanilang pagkilos, dahilan para madakip sila ng mga nilalang na patuloy na umuusli sa mga bulaklak na inilalabas ng mga ugat. Ang mga nilalang na yon may kahalintulad sa tao, pero ang mga mukha nito katangi-tangi sa lahat. Ayon sa pamangkin niya, na kung titingnan para may kapansanan ng mga ito, pero nakadisenyo talaga sa ganoong wangis ang kanilang mga abilidad. Sa halip kasi na nasa mukha nila ang kanilang mga bibig, naroon yun sa kanilang mga kamay at tiyan. Humahaba rin ang kanilang mga braso at hindi ito tumitigil sa kakasunod hanggat hindi pa nila nadarakip ang kanilang biktima. Dagdag pa ng pamangkin niya na napakabilis at napakalakas din ng mga ito. Ultimo kasi ang mga aswang na dumayo, walang panama sa kanila. Sa sandaling mahuli ito ng mga nilalang, parang naghihintay na lamang yon ng kani-kanilang mga katapusan. Dahil dito, mabilis na nalipol ang mga kalaban. Lahat ng mga nadakip, hindi na nakaligtas pa hanggang sa maibao na ang mga ito sa lupa. Di pa siya nakontento, buong puwersa siyang sumugod sa mga natitirang aswang. Gamit ang mutya nitong nakakapagmanipula ng isipan, walang kahit isa sa mga ito ang nagkaroon ng pagkakataon na umatake sa kanya. Bawat aswang na nalalapitan niya, bigla na lamang tumatayo ng tuwid at hindi na nakakakilos. Yun bang parang natigal po? Gano'n na gano'n ang abilidad ng mutya nito. At dahil sa ganoong kakayahan, napakadali na lamang para kay Gardo na malipol ang mga ito. Matapos siyang mapaslangan lahat ng pumunta, bumalik siya sa bahay nila na parang walang nangyari. Pagsarado nito ng pinto, agad naman siyang sinalubong ng pamangkin niya habang abala sa pagmamasid sa mga ugat na nakausli sa lupa. Tata Gardo, ano ho yung ginawa ninyo? Tsaka, paano nyo ho nagagawang magmanipula ng ugat at mga nilalang? May sa demonyo ho ba ang kapangyarihan ninyo? Takang tanong ng pamangkin niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang hinawakan ang ulo nito habang mahinahong sumasagot dito ng, Wala sa demonyo ang kakayahan ko at mas lalong hindi ito kapangyarihan ng kaliwa. Ang nakita mo kanina ay ang abilidad ng mutsyang napapaloob sa sundang na ito. Wala akong ideya kung paano nila nalilikha yun, pero naniniwala akong hindi lang isang biyaya ng kalikasan ang nakakagawa nito. Huwag na natin isipin ang tungkol dyan, Nog. Ang mahalaga, nagagamit natin ito para protektahan ang ating mga sarili. Matapos naman niya itong mailahad, mariin din niya itong inabisuhan na hindi pa roon nagtatapos ang kanilang problema. Ayon sa kanya, marami-rami pa silang kinakailangang harapin kung hangad nilang makuha ang kapayapaan sa baryo. Dagdag pa niya na wala siyang balak na umalis sa lugar, kaya ang gagawin niya, papalayasin na lang niya ang mga nilalang na naghahari rito. Una niyang pababagsakin ng mga mangkukulam at mga usikan na nakatira sa baryo. Ihiwalay din niya rito ang mga ordinaryong tao at sa lalong madaling panahon, nais niyang maitaboy sa pinakadulo nitong bahagi ang bawat pamilya ng mga aswang na kilala niya. At para magawa ito, kailangan niya ng tulong ng kanyang pamangkin. Ito ang magsisilbing pain upang masunod ng mga nilalang ang kanyang binabalak. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla naman itong kinilabutan kasi hindi nito maisip ang buhay ng isang pain sa mga ganoong uri ng nilalang. Pinaghalong takot at kabari ng nararamdaman nito, ngunit kahit anong gawin niya, alam niyang wala na siyang magagawa kundi ang sumunod. Naisip niya kasing maganda ang hangarin ni Gardo, kaya hindi niya ito dapat pigilan.
Sa pagsapit ng sumunod na araw, mas lalong dumami ang pamilya na bumisita sa kanila. Sumama na rin noon ang mga kapitbahay nila, lalong-lalo na yung mga mangkukulam sa sentro. Ngunit sa kabila ng hinaing ng mga ito, nanatiling may paninindigan itong si Gardo. Gaano man kapanganib ang mga banta na kanyang natatanggap, buong tapang niya itong kinakaharap. Ayon sa pamangkin niya, ni isang aswang sa baryo nila noon, wala itong inatrasan. Lahat ng mga nangahas kinaharap nito at sa loob ng ilang buwan, walang sawa itong nakipaglaban sa mga nilalang. Sa sobrang tindi nga noon ng mga nangyayari, pati ang mga aswang sa karatig baryo, nadadamay na rin. Aminado rin si Gardo na nakakapatay siya sa lahi ng mga ito dahil sa wala siyang sinasanto sa lahat ng mga nilalang na nakikita niya tuwing gabi sa lugar nila. Hindi siya nanawa noon sa kakapaslang hanggang sa ang baryong yon ay nawala ng natirang mga nilalang. Nang tuluyan na rin niyang mapatras sa dulong bahagi ng baryo ang mga aswang, dito niya na kinumpronta ang iilan sa mga natitira. Karamihan sa mga naiwang buhay, mga aswang na walang balak na lumaban sa kanya. Pinili rin ng mga itong sumunod, kaya pinakitaan niya ito ng awa. Sa huling araw ng kanilang pagkikita-kita, mariin niya itong pinaalalahanan ukol sa mga pwedeng mangyari. Ayon sa kanya, nasa sandaling bumalik pa ang mga ito sa lugar nila, hinding-hindi na yun makakalabas pa ng buhay. Wala siyang pakialam kung ang pakay nito ay manginginain lamang sa kadahilan ng ang nais niya, hindi niya na ito masilayan pa. Nang marinig naman ito ng mga aswang, hindi na ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Bago rin sila umalis sa lugar na yon, iniwan nila ang mga kasama nilang nang uudyok sa kanila na ipagpatuloy ang nangyayaring labanan. Pagsilay naman ni Gardo sa mga ito, agad niya itong pinugutan ng ulo tapos ibinitay ang kanilang mga katawan sa lugar kung saan ito isinuko ng kanilang mga kalahi. Matapos nun, nabawasan ng malaking bilang ang mga tao sa kanilang komunidad. Marami noon ang nagtaka, ngunit hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. Dumaan pa ang mga taon. Dumami na ang mga taong lumipat ng baryo. Nang mapuno na ulit ito, nangyari na ang mga bagay na matagal nang ipinagdarasal ng kanyang pamangkin. At yun ay ang magkaroon ng maginhawang buhay at malayo sa panganib na dulot ng mga naghaharing aswang. At lahat yun ay naging posible dahil sa tinatangan ng kanyang tiyuhin na mahiwagang punyal ni Tata Gardo.